So, what's up guys? What's up riders? Papunta tayong Tagaytay ngayon. Papunta tayong Alfonso, Cavite. May laro tayo tapos may asikasuhin din tayo. May babayaran natin tayo ito. And medyo natagalan yung pag-create natin ng mga video sa story natin. So ngayon, maririnig ninyo, mapapanood ninyo, lalaman ninyo ang The Rise and Fall of Henry Jeff Papo. So yun. So paano nga ba ang rise natin? Paano nga ba tayo umangat? Paano nga ba lumaki ang si Henry Jeff Papo? Paano nga ba tayo nagkaroon ng paano nga ba nagkaroon ng travel and tours? Paano nga ba nagkaroon ng Doride Sports? Paano nga ba nagkaroon ng Yayab Store? So, ganito kasi. Nung bata pa lang ako, nanonood kami ni Papa. Siyempre, bata. Nanonood kami ni Papa ng movie. Mahilig si Papa manood ng movie ng sa hindi ko alam kung anong channel yon, pero yung pinapanood namin noon madalas si Chuck Norris, si James Bond ang napanood ko noon nakita ko manghang-mangha ako dun sa sakyan na gamit ni James Bond. Sabi ni Papa, BMW yun. Alam niyo yun, yung kotse na nabutas yung gulong tapos naging inflate ulit, kumbaga naayos agad, as in mabilis, as in high-tech talaga. May ang daming features na napakaganda nun. So sabi ko kay Papa, ganda naman ng kotse niya, gusto ko rin ng ganyang kotse pa, bilhan mo ako. Magkano ba yung ganyan? So yun, sinabi niya na kung magkano. Sa tingin ko, estimate lang yun. Sa tingin, sabi niya mga million yung presyo niyo, yung price nun. Hindi siya in Philippine peso, dollar siya. No, syempre estimate lang yun. Hindi namin talaga alam kung magkano yung presyo. So naging curious ako. Sabi ko, paano ko mabibili yung ganung kamahal na sasakyan? So sabi ni Papa, kailangan maging mayaman. Kailangan ko yumaman. Then, yun. So, syempre, ako naman, naging curious ako, paano ka ba maging mayaman? Tanong ako ngayon kay Mama. So, sabi ni Mama ko, kailangan daw kumikita. Kumbaga, para maging mayaman, kailangan kumikita ako na hindi ako nagtatrabaho, nang hindi ako gumagalaw. So, isip pa rin. So, kailangan daw, sabi ni Mama, may business ako. Mag-business ako. Magkaroon ako, maging negosyante ako. Parang si Tito na nakalimutan ko yung pangalan na yung asawa ni Tita Becca. So yung si Tito kasi meron siyang paupahan sa Novaliches, kasi marami siyang paupahan doon. So yun, hindi siya nagtatrabaho pero kumikita siya ng pera. May income na pumapasok sa kanya. Yun, galing kami doon sa Novaliches na. Doon niya nakita ko yung bahay niya. Commercial yun. Matagal na yun Sa tingin ko grade 4 ako noon. Natatandaan ko grade 4 ako noon kasi nung time na yun sa PAES ako nag-aaral. Nung madaling araw noon, yun yung time na nag-wish ako sa falling star. So, sabi kasi ni Alex Galeza, kung gusto mo magkatotoo ang wish mo, pag may nakita kang falling star, yung sabihin mo sa palad sa kamay mo yung wish mo, tapos ibalot mo siya ngayon sa t-shirt mo. Pag ibabalot doon sa loob pag ganun. Sakto na, madaling araw yun. Bibili ako ng pandesal. Nakakita ako ng falling star. So, ganun ang ginawa ko. Nag-wish ako. Yun. Nagkatotoo naman yung wish natin. Nagkaroon naman tayo ng pera. May problema lang. Naubos. Nalugi. Nadurog. So, syempre, bago muna yun. Ano muna tayo? Balik muna tayo ng kabataan ko.
So nag-isip ako kung paano magkaroon ng, kung paano yumaman. So yun nga, galing kaming Novaliches doon kila Tita Becca, doon sa Paupahan. Kasi parang may birthday at Christmas ata yun, Christmas. Doon kami nagpasko. Siyempre namasko. So yun nga, sabi ni Mama na kailangan ko maging negosyante, kailangan may business ako. So nag-isip ako ng business. Hanggang sa dumaan kami sa, nung pauwi na kami, napadaan kami sa Camp Bridge, dito sa may Q-Mart sa may Quezon City. Nakita ko, nadaanan namin yung sobrang daming fishball cart. Kulay dilaw pa yung mga fishball cart dati. Yung kariton talaga, yung tinutulak lang. Ganun pa yung tsura niya dati. Tulak-tulak na. Ngayon kasi mga bike na iba naka-sidecar na. So hindi ganun yung mga food cart na dati. As in talagang kulay dilaw lang. Yung may mga malalaking payong pa nga yun. Pero yung syempre, karamihan pa naman dati wala pang ganun payong. As in food cart lang pa. Yung kulay dilaw talaga, nakahoy lang talaga. Tapos yung gulong niya, kahoy lang din. Ganun yung itsura nun. So sabi ko, kung magkaroon ako ng fishball cart na ganito, na bibili sa akin sila bibili ng fishball, tapos rerentahan nila sa akin yung, actually hindi rerentahan sabi ko, kung meron akong fishball cart, sabi ko, na kumikita ng 100 pesos kada isa, tapos yung fishball cart na yun ay 100 piraso, meron ng 100 fishball cart din. So 100 times 100, kasi magkano yun? 10,000 araw-araw ang papasok sa akin. So yung 10,000 daily sa isang buwan is how much? It's 300,000. Yun yung hindi ka nagtatrabaho na may dumarating sa iyo pera. So yun yung mindset. So ganun, yun talaga yung ginawa ko. Hanggang sa syempre naging fishball vendor din tayo. Nagtayo kami ng negosyo ng magtotropa dyan sa may Camp Aguinaldo. Kasi lakas talaga. Minsan sinisita kami ng MP kasi bawal daw doon sa pwesto namin. Bawal daw magtinda doon. Kasi mahigpit doon sa Camp Aguinaldo. Bawal ang vendor doon. Bawal nga tindahan. So maraming bawal doon. Pero syempre kahit pa paano, pag sinita kami, naalis kami. Pero madalas nandun kami. Minsan lang naman kasi talaga Manila. So, nagtuloy-tuloy yun. Fishball vendor. Pero bago yun bago pa yung maging fishball vendor ako. Naging na talaga ako. Sa tingin ko nasa dugo ko na talaga, nasa puso ko na talaga yung negosyo. Ang unang negosyo ko nun, ending. Nagpapa-ending ako. Negosyo ba yun? Rostogal. So, para sa amin, lang yun. Ang ending kasi sa amin dati, lang yun parang extra income sa mga bata. Diba? Pag bata, magpapa-ending ka. Yun, parang preschool, elementary preschool pa lang ata ako nagpapa-ending na ako. Pero wala pa sa mind ko yung business na pag-business nun. Pero at that time, nag-earn na ako ng money. Madalas ako nananalo sa ending. Kaya gulat na gulat yung mga tita ko, mga lahat ng mga kamag-anak ko Ang dami ko daw pera lagi. So kasi pag nagpapa-ending ako nun, ang pinapatayan ko lang kasi yung 80 na slots, yung 20 sa akin yun. O kaya yung 10, sa akin yung 10. So, syempre, probability, pag may 10 kang slots, 10% yung chance mo manalo. Pag may 20 slots ka, 20% yung chance ka manalo. And, ang maganda kasi dyan, halimbawa, 20% yun sa akin doon. So, 20, hindi ko mapupuno yun. Pag may nanalo sa akin, may pa rin ako. May kikitain pa rin ako. Yung balato. May balato ako makukuha. So, syempre, minsan hindi nagbabalato, pero madalas meron. Madalas may balato yan. So, ganun yun. Nung tayo, matagal yun hanggang high school, nag-ending ako yun. So, let's go back then. Tayo, yun nga, nung bata pa lang ako talaga, pinilit ko na talaga, gusto ko na talaga maging negosyante.
gusto ko na talaga ng business. So, kung ano-ano ng ano ko, grade 4, isipin nyo, grade 4 pa lang ako, business, ano ba yung business, ano ba yung negosyo? Pero yun, nag-concentrate pa rin talaga ako sa sa ending, more on ending talaga, simula sa 25 cents, naging piso, naging 2, naging 5 piso, naging 10 piso, hanggang sa naging 20. At ang katulong ko nun, kaya madalas napupuno yung ending ko na yan, yung ending card ko, ang katulong ko nun si Papa. So si Papa, nagpapataya yan sa opisina niya. Pag uwi niyan, ako naman magpapataya dyan sa baryo. Dalawa pa kami niyan, di pa iikot kami niyan. Minsan pag magpapa-ending kami, kasama ka, dalawa kayo magpapataya. Minsan solo flight, pero mas madalas dalawa kami. Kasi may mga tumataya na gusto malaki mapapanalunan nila, tataya sila ng dalawa. So syempre yung sa akin, 10 lang. So gusto niya 20 yung taya niya, yung mga ganun. So maraming nagsusugal na malaki. Syempre, di ba? Maraming gusto na malaki yung mapapanalunan. So hanggang sa nung high school ako, na rin ako business minded na rin ako. Ano ba mga negosyo organize? Ganun pa rin ending. Kasi nung nagka-girlfriend ako, doon ko pa rin kinukuha yun Doon ko pa rin kinukuha yung pang-date Yan. Then nung yun pa pala, nung high school, college College naman, embutido. Tapos, paputok, mga laruan ng pambata. Paputok, Piccolo. So, Piccolo, laki ng kinita ko dyan sa Piccolo. Kasi, ang Piccolo dati sa Green Park ko lang nakita yan. Ang benta ng isang pack na Piccolo na gano'n is 25 pesos. Yung Piccolo 25 pesos sabi ko. Pwede syempre, bili ako ng bili. Tapos bibenta ko ng 40. Ganun gagawin nun. Bibili ako sa Kainta kasi sa Kainta yun, sa Green Park, may naglalaro ko ng basketball doon. Tapos sa Campo Aguinaldo, doon ko ibibenta. Doon ko mabibili sa Green Park, bibenta ko sa kampo ng 40. Hanggang sa kaming dalawa ni BJ, nasa kami, yung Link TV, may mga eyeball. After the eyeball, punta kayo ng Maynila, punta kayo ng Wasaan. Hanggang sa kami ni BJ, napadpad kami somewhere in Divisoria. Sabi ko, sige, punta tayo sa Divisoria. Hindi ilakad kami. Tapos may nakita akong Piccolo, may nagbebenta ng Piccolo. Tinanong ko kung magkano yung Piccolo, isang pack. Isang rim. Isang rim. Parang yung sa sigarilyo. Yung sigarilyo kasi isang rim na, diba? 10 piraso. Tinanong ko magkano. Ang sabi sa akin, 28 pesos. Isang rim. So imagine, yung binibili kong 25 pesos na Piccolo sa may Green Park, 28 pesos lang sa may Divisoria. Gulat ako. Ha? 28 pesos lang po, sabi ko. Oh, 28 pesos. Magkano lang pera ko nun? Parang nasa 400 lang ata yung pera ko nun. Ginawa ko, binili ko lahat ng pera ko ng Piccolo. Gulat si BJ, tabi ko, kaya si BJ, parang napabili rin siya pero hindi niya binenta, parang pinanggamit niya lang yun. Ako binili ko tapos binenta ko. Binenta ko talaga. Kasi jackpot, ang laki ng kita yun. Tapos nung naubos ko, balik ako ulit sa Divisoria. Bili ako ulit ng gano'n. So ilang taon kong ginagawa yung gano'n. Hanggang sa pinagbawal yung Piccolo. Kaya naman sakit, diba? Actually, bawal yung Piccolo doon sa Campo Aguinaldo. So, pero hindi naman ako nasisita. Ewan ko bakit hindi ako nasisita doon. Hindi ako nasita na magbenta doon ng Piccolo. Kasi nandun nga lang yun Ang gamit ko doon, folding bed lang. Tapos nandun yung mga laruan, yung mga Piccolo, pop-up, nandun yung lahat yan. So ang laki ng kita, jackpot sabi ko. Grabe. Hindi mo magkano kikitain mo, parang 1,000% yung kita mo doon, di ba? Doon sa, sa Piccolo, sa paputok na yun.
hanggang sa ang dami kong pinita, pati yung laruan, yung ano, yung ay hindi pala laruan yun, yung Christmas walis. Walis tawag dun eh, walis tawag namin dun. So, para ano siya, bubuksan mo siya, yung pag umilaw siya, lahat ng mga tip nung walis na yon, may mga may ilaw. Kasi ang ganda niya, ang ganda niya panoorin, ang sarap niya sa mata. Yan yung walis na tawag doon. So ganoon din, syempre nung natutunan ko sa Divisoria, punta kami Divisoria, bibili namin sa Divisoria, bibenta ko doon sa bahay. Tapos na may napanood ko sa news, yun nga, may Paskuhan sa Policarpio, Mandaluyong. Punta kami ng Policarpio, Mandaluyong ngayon. Nagbenta kami ng nila Jarod doon. Naglako kami ng ganun. So, andahin bumili. So, syempre tuwang-tuwa sila. Kami lang yung may bentang ganun. So, alos ubos lagi yung paninda namin doon. At ang maganda niya kasi, libre yung sasakyan ko, libre doon yung gasolina. Yun ang pinakamaganda doon sa lahat, libre yung gasolina. Kasi si Papa, so siyempre pag sundalo kasi, may mga naman yan, may mga pag may sasakyan sila, may supply ng gasolina yung sasakyan nila. So nagagamit namin yan. So medyo advantage yun sa mga anak na sundalo na may libreng gasolina sa yung parents nila. So magandang yun. Ganun yun, kahit yung yun, isa pa pala, balik tayo. Nung high school pala, kaya sabi ko dati, may hindi lang ending yung pinagkakitaan ko. Sorry, i-cut muna natin to. Nung high school ako, isa sa mga pinakamalaking kita ko din, yung load, smart load. Yan. Smart load din pala, yan. Tapos yung ex ko nun, sisingilin ko pa yun, hindi libre load na. Ayun. So, isa yun sa malaking kita ko dati. Smart load. Magpapaload ako sa may Shopwise dyan sa may Libis. Doon lang kasi may loading. As in, sobrang daming pumupunta sa bahay namin para magpa-load. So, syempre, sobrang essential ng communication at napakamahal pa ng communication dati. Yung 30 pesos, 60 pesos, tsaka 100, ganun pa loading natin noon. Wala pang Globe noon, nauna si Smart doon. Yun ang maganda doon. Ano nangyari dito? Si Tesla ba doon tumira ka? Hindi, kala ko si Tesla. So yun, Smart Load. Galing. Yun ang may pinakamalaking kaya pala sinisip ko dati, nakakabili ako ng sapatos ng mga Ibers, mga Adidas, mga gano'n, kasi mga sapatos ko pang basketball, yung mga Converse. So, pero ako pinambibili ko nun eh. So, syempre, nagbibigay si Papa din, pero mas madalas doon ko sa pera ko na yun. Ang laki ng naipon ko nun, promise. Ang laki ng naipon ko dun sa Smart Load yun. Tapos nagkaroon pa ng Unli Gold. Sino ang unang nagkaroon ng Unli Gold na network? Ang unang nagkaroon niyan si Sun Cellular. Si Sun Cellular, pahirapan makakuha ng SIM card nun. Yung si Sun Cellular ang unang nagkaroon ng unlimited call and text. Yan. So syempre, ganun din. Ako, hanap ako saan mabibiling SIM card. Ubusan kasi ang SIM card yan. As in, ubusan. Napakahirap makakuha ng SIM card yan. So, anong ginawa ko dati? Punta ako dito, punta ako sa Cubao, lahat ng mga Sun Cellular. Doon mo lang din mabibili yon, yung mga Sun Cellular na anong tawag doon? Na SIM card sa mga sa Sun Cellular shop din. Doon mo din mabibili yun. So, syempre, mabibili ko. Ang pato ko doon, doble, times 2. Magkano ko nabili yan? Nabili ko parang 200, 500 bentahan ko doon. Gano'n. Hindi ko na ma-remember ko magkano benta ko. Basta gano'n, malaki ang kita ko doon. So mahal pa kasi ang SIM card doon. Kasi nakapal ng SIM card kung gano'n yun. Ubus yun, mga 2 araw. So syempre, pag naubos yun, punta na naman ako ulit doon. Punta na naman ako sa Sun Shop. So syempre, bibili sila ng SIM card sa akin. Sa akin din sila bibili ng load. Iba pa load ng Sun Cellular nun, hindi siya patulad ng Smart Load. Yung di kaskas na gano'n yun. Ng mga card, prepaid card pa yun dati. So ayun yung naging
Yun yung as in malaki naipong ko, pero doon siguro ko nakaipon ako mga 40,000 doon at very young age mga college pa lang first year ati laki na naipon. Pero so one day may nag-invite sa akin sa loob ito daw attend daw ang seminar. So syempre ako attend ano ko doon sa Paris, invite pag na Paris, invite ka Paris, maganda doon kami, grupo okay man sana, ang ganda na kasi syempre networking yun, MLM imbis ko yung kalahati 20, ano eh gagawin 17 o 8 basta ganun 21 ako sa 18 so times 3 nag 3 hits ako top okay man sana eh so syempre ko kayo magkakaroon ang sa company namin isang side ng kami hindi nagkalang mga recruitment na rin sabi ko siya una siya yung natatakas nauna yung kasama namin tapos kami magkakasama nagula ko kung isa kasama nilagay sa pinari sa akin boom tapos ang ginawa nun nandito sila sa kabilang side ngayon nandito ako sa kabilang side sa kanon sa kaliwa naiiwan ako parang ako tatrabaho ng isang sinabi bakit ganun nangyari hindi ganyan na sa pagkakasama dito ang isa pa natin sa side tayo tulong-tulong tayo bakit ang nangyari bakit parang naging laban ko kayo sabi nila bakit magkakalaban tayo kayo ang magkakagrupo ko ang kalaban network kapag dalawa kami hindi naman pwede yung light niya papunta kanya syempre hindi na networking so and then tagal din biglang nagsara